Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Sa pagsisimula ng kwento sa mga believers ng Heaven Mandate sect na takot at sinasabi na wag mo kaming patayin pakiusap, ang among mga kasalan ay hindi kamatayan ang katumbas at tugon ng isa pakiusap mga inosenti kami pinilit lang kami sumali dito sa Heaven Mandate sect. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at inutusan ni Xu Jingming si Eva na i-scan ang mga tao sa harapan at malaman ang mga impormasyon ng bawat isa. Makikita naman natin na si Eva ay sinisimulan na mag-scan. Tumingin ng malamig si Xu Jingming sa kanila at winikang mga inosenti ba? Sige tignan natin kung talagang mga inosenti ba talaga kayo. Mararamdaman natin sa sinabi ni Xu Jingming na wala talagang balak na buhayin ang mga members ng sekta. At si Eva ay isa-isang sinabi na ang mga pangalan ng mga tao sa harapan. Zhou Ping isang wanted fugitive, tier 2 low rank, may pinatay na inosenteng mag-ina sa Anhua City. Lia Yang, wanted fugitive tier 2 mid rank, may binintang makakaadik at nakakamatay na prutas sa malaking party ng Z Province. Wang Hai, wanted fugitive. Nang narinig nila ang mga pinatwasabi ni Eva sa harapan nila sobramang natakot sila at hindi maitsuraan ang pagmumukha nila dahil alam na nila ang mangyayari sa kanilang mga buhay. Matapos yun makikita natin na si Xu Jingming ay naghahanda na ng isang malakas na atake ang mga mata niya ay umaapaw ang ginitoang kuryente sa kanyang mata. At sa isang iglap ay nagsipagliparan na lamang ang mga kalaban sa eri na nababalot ng ginitoang kuryente at makikita natin sa ibaba si Xu Jingming na parang nothing happened lang sa kanya ang mga kalaban. At sinabi na mas maganda na mamatay na lang kayong lahat. Dumating sina Kaiju at Zhang Tong naguloti sa kanilang nasaksihan. Ang nagbabagang katawan ng kalaban at mainit na hangin ang sumalubong sa kanila. At napawikan na lang si Kaiju nang ito ba talaga ang isang ability ng S-rank. Na kanyang ay one-hit ang mga kalaban sa isang galaw makikita na mukha niya ang takot ng masilayan ang one-hit ni Xu Jingming na ginawa. Dagdag pa ni Zhang Tong na kahit ang aking apoy ay kinakailangan ko muna umabot sa tier 5 bago ko matupok ng tuluyan ang isang kalaban hanggang maging abo pero siya one-hit lang. Nagtatakang tingin ni Zhang Tong. Lumigon si Xu Jingming sa likuran at nakita niya sila Kaiju at napaika na ang mga bishop at ang God's Blood Envoys ay nasa isang lugar na tinatawag nila ng Blood Pool. Alam mo ba walang lugar iyon Kaiju? Tanong ni Xu Jingming ng kalmado. Sagot naman ni Kaiju na narinig ko na ang lugar na yan kay Leng Chang, na sabi niya na dito daw sa lugar na yun ginawa ang mga ritual ng mga God Blood Envoys. At lumipat ang eksena makikita natin ang isang tao na nasa loob ng isang malaking drum ng salamin na may tubig na bamyugula. Makikita natin na sina Xu Jingming at ang iba pa ay lumalakad sa isang laboratory facility. Ang hangin sa facility ay parang may pinahihiwatig na may darating na malakas na kalaban. Sa gitna ng facility may isang drum ng capsule at papalapit sila Xu Jingming dito. Hinawakan ni Xu Jingming ang capsule at napasabi ng buset na Heaven Mandate sect gumagawa sila ng hindi makataong research sa mga tao at hayop. Hindi ko sila mapapatawad sa mga ginawa nila, uubusin ko silang lahat. Patuloy din nakatingin si Xu Jingming sa capsule at si Kaiju ay napaika ng Xu Jingming mukhang nakita na natin ang blood pool, at habang nagsisalita si Kaiju ay may biglang dumating galing sa likod nila Zhao Wuhao galing sa Tiger Society. Nagtatakang winika ni Kaiju. Makikita natin mga lods ang mga kalaban at nasa entrance at napakarami nila winika ni Zhao Wuhao na Captain kay hindi ko gusto na makalaban o kalabanan kamutan ikaw mismo ang humanap ng dahilan upang maglaban tayo at dito ka na rin. Mamatay kayong lahat sabay turo sa kanyang mga kasamahan na sumugod na. Napangiti si Xu Jingming nang narinig lahat ng sinabi ni Zhao Wuhao. Napawika si Xu Jingming nang ang pinakamalakas lang sa inyo ay tier 3. Sabay tanong ng andito na ang mga God's Blood Envoys. Nagalit si Zhao Wuhao sa narinig at napaikom ang mga kamay niya sa galit at winikang ang lapastangan. Sino ka para insultuhin ako ng ganyan? Gusto mo bang makalaban ang Lord Divine Envoy hamayabang na bata? At nag-charge na nga ng isang atake si Zhao Wuhao kay Xu Jingming ngunit sa isang iglap ay parang nothing happened lang na pinakawalan ni Xu Jingming ang Golden Lightning Sphere at tumabog ito sa katawan ni Zhao Wuhao. Butas talaga, parang hangin lang na dumaan si Xu Jingming sa isang parang papel na kalaban na tulad ni Zhao Wuhao.
Hindi naka-react si Zhao Wuhao sa bills ng pangyayari, pabagsak na lamang si Zhao Wuhao sa ginawang atake ni Xu Jingming. Sa kanya makikita natin na nasa likod na lamang si Xu Jingming at sinabing masyadong confident sa sarili. Akala ko naman na may bitaw ka boy, ngunit wala naman pala, bading. Wala ka namang bitaw man. Wala nga. Binitawan ako eh. Gago. Nakatayo si Xu Jingming sa harapan ng mga members ng Heaven Mandate Sect. Hawak ang kanyang sibat na may nag-umapa naman na paikot sa kanyang katawan at sibat. Habang nangyayari ito ay napasigaw na lamang sila ng si Bishop Zhao Wuhao ay patay na. Sino ka ba talaga? Kung gusto mo sumali sa among sekta ay pwede at ilalagay ka namin agad sa Red Roban Archbishop position para sa'yo galing sa aming Lord Divine Envoy. Habang nagsisilita ang mga members ng Heaven Mandate Sect members ay kitang-kita naman natin na si Zhao Wuhao ay nakabagsak na sa sahig na wala na talagang buhay. Bading kasi eh. Hindi ako, tapos mahulog ako, bakol ako sa'yo. Na, bading ka. Bakit ka na, kabading ka na atake yan. Biglang lumabas ang Golden Lightning kay Xu Jingming at winikang pasensya na mga lords, ayaw ko sa mga bading at wala akong interest sa pagsali sa Heaven Mandate Sect. Kitang-kita sa mga mata ni Xu Jingming ang nag-umapa na galit sa sekta at dagdag pa niya na masyadong makina ata ang inyong mga tainga, lalo na ang inyong intelligence system. Hindi nyo ba alam na ako ang umubos sa bading na katulad nyo at pumatay sa inyong holy son gamit ang aking sariling mga kamay? At sinimula na nga ni Xu Jingming ang pag-ubos ng mga members ng Heaven Mandate Sect ang Golden Lightning Sphere at umaapaw talaga sa matinding mana. Malakas himo hashig ng Jujutsu Kaisen. Napasigaw na lamang ang mga members ng sekta nang siya pala ang S-rank na galing sa Magic City Ability University. Siya si Xu Jingming. Takbo na kung gusto nyo mabuhay pa, pero bago yun mangyari na makaalis sila sa kamay ni Xu Jingming ay unang umaalis ang mga buhay nila sa kamay ni Xu Jingming. Malamig at walang imusayo na pinagpapatay ni Xu Jingming ang Heaven Mandate Sect members. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at nag-unleash ng Golden Lightning Power towards sa mga kalaban, towards on enemies mga lords. At biglang pinigilan siya ni Kaiju. Xu Jingming, wag ming patayin silang lahat, magtira ka ng iilan upang may makuha tayong impormasyon sa interogasyon. At isa pa, mga student din sila ng Magic City University. Tumingin lang si Xu Jingming at napawikang talaga ba? Itinigil na ni Xu Jingming ang pag-unleash ng powerful Golden Lightning, sabay tumalikod na at sinabi kay Kaiju na Joe na magkalap ng impormasyon dyan sa natitirang members ng sekta at susunod pupunta na tayo sa susunod na room na kung saan ang blood pool matatagpuan. Habang papaalis na si Xu Jingming ay may napansin siya sa bangkay ni Zhao Wuhao na isang identity bypass card at kinuha ito ni Xu Jingming. Tumayo si Xu Jingming at ginamit ang identity bypass card at rumagasa ang malakas na hangin sa pagbukas ng pintuan, sabay sabi ng system sa pintuan papasok tatango sa blood pool ay welcome Bishop Zhao. Pumasok si Xu Jingming sa pintuan, hinakbang ang kanyang isang para, kasabay niyang pumasok din sina Kaiju. Napawika si Zhang Tong ng napakalakas ng amoy ng sariwang dugo dito, hindi ba Kaiju? Tugon naman ni Kaiju na oo, pero bakit kahit isa ay wala dito? Hindi kaya tumakbo na ang God's Blood Envoys members? Si Xu Jingming naman ay makikita natin focus sa goal habang naglalakad mga lords. Parang ganyan din lakad nyo ba mga lords pag late na kayo sa first subject nyo ng alas 7:30 mga lords? Comment nyo lang sa ibaba mga lords. Kidding aside mga lords, balik tayo sa kwento. Makikita natin sina Kaiju at Xu Jingming papalapit sa sabaw ng dugo dinuguan yarn. Ay mga lords, sa lawa ng dugo. Parang dito ata lords ginagawa ang bath tulad ng ginawa ni Sukuna kay Megumi para maging mas future ang kasamaan ng isang tao mga lords. Makikita natin na si Xu Jingming ay umiipon ng isang Golden Lightning Sphere na papakawalan niya towards sa bath ng dugo. Iniisip ni Xu Jingming na meho kakaiba itong makikita ko, pero sisirain ko na muna itong bath na ito. At ito na nga mga lords, binitawan na ni Xu Jingming ang napakalakas na lightning sphere tugo sa bathroom. Sapol na nga ang bath, talsak ang dugo sa ginawang atake ni Xu Jingming at parang nothing happened lang ang ginawang atake ni Xu Jingming sa bath, tila kiniliti lang ito, umusok lang Tapos yun na nga, nag-charge ulit si Xu Jingming ng isa pang lightning sphere, sandamakmak na Golden Lightning Sphere ang ginbitawan ni Xu Jingming sa bath. Talagang pumuputok lang ang atake ni Xu Jingming sa bath. Sa kabilang banda naman sina Kaiju at Zhang Tong ay napawikang napalakas naman ang mga ginagawang atake ni Xu Jingming. Kahit ako hindi ko magagawa yan.
At biglang may lumabas sa loob ng bath na baka beast form na at sinabi na tumigil ka na sa ginagawa mo bata. At biglang lumabas ang 4 na naka-beast form mula sa bathtub alin sa harapan ni Xu Jingming may mga dalang weapons mukhang malalakas naman ang mga kalaban na ito. Napawi ka naman si Xu Jingming nang at talagang dun kayo tumago nakakatawa naman, at 3 tier 4 na low rank 1 tier 4 na mid rank yan na yun. Nakatayo lamang si Xu Jingming nang sinabi ito, Captain Kaiju ako nang bahala tabi niyo ako na dyan lang kayo I can handle it, naks angas naman mga lods. Habang nakatayo si Xu Jingming at nag-iipon ng mana sa kanyang kanang kamay na hawak-hawak ang sibat itinuro ng beast si Xu Jingming at sinabihan siya ng beast ng napakayabang na tao, talagang minamaliit mo kami ng ganyan. Sumagot naman si Xu Jingming nang naririnig mo ba ang iyong sinasabi parang asahal hayop ka na iwinaksi mo na ba ang iyong pagiging tao ha sumagot ka. Mayabang na ipinagmalaki nila kay Xu Jingming na sila ang Divine Envoy na pinili ng Lord Heavenly God. Sa madali nang sabi hindi na kami tulad mo isang taong mahina na ikumpara sa'yo. Sumugod na nga si Xu Jingming papunta sa kanila ng napaka-bills at sinabi magandang balita para sa akin yun gusto ko lang naman kumpirmahin ang kinaiba ng mga Divine Envoy kitang-kita ang excitement sa mukha ni Xu Jingming. At nung tumama ang sibat sa kalaban ngunit nasalag ito ng kanyang kalaban kitang-kita ang lakas ng atake ni Xu Jingming sa kalaban ang pagmumukha ng kalaban ay napakunot na lamang. Ngumiti ang kalaban ni Xu Jingming at sinabing isang S-rank ability user ha, mukhang nakakalimutan mo ata na 4 kaming kalaban mo. Kitang-kita naman natin mga lods ang iba pang kalaban ni Xu Jingming ay nakapalibyat na sa kanya at handa nang umatake sa kanya, sumigaw ang isang beast ng Xu Jingming mamatay ka na ng mapayapa at kukunin kong karangalan ang pagkitol ng iyong buhay lalo na at ikaw ay isang S-rank ability user. At biglang nagulat silang lahat nang tumama ang kanilang mga atake kay Xu Jingming nang parang wala. Lang doon natin makikita ang Divine Armor ni Xu Jingming na nag-activate ng kusa ang Golden Lightning Power naman ay lumalabas na rin sa katawan ni Xu Jingming napawika na lamang ang kalaban ng paano iyon nangyari. Tumalsik ang mga kalaban sa isang malakas na Golden Lightning Pressure na ginawa ni Xu Jingming sa mga kalaban talsak talaga palayo ang mga kalaban at nabitawan nila ang mga kanilang sandata. Makikita naman natin na natutuwa si Xu Jingming at sinabing masyadong mahina ang inyong mga atake ano ba ang inyong ginawa nagmamasahe ba kayo? Inikot-ikat ni Xu Jingming ang kanyang sibat habang umiikot ito ang Golden Lightning naman ay umaapaw sa bawat ikot nito. Gumawa ng iba't ibang galaw si Xu Jingming hanggang sa tuluyan niyang napatay ang kaban na tier 4 na mid-rank at biglang lumabas ang system window at nakasad dito na you killed 1 tier 4 na mid-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,500. Patuloy sa paggalaw si Xu Jingming at lumabas na naman ang system window at nakasad dito you killed 1 tier 4 na low-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,000 points. Sa bawat galaw na ginagawa ni Xu Jingming ay patuloy lumabas ang system window at nakasad dito you killed 1 tier 4 na low-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,000 points at sa panghuling kalaban naman ay winakasan na ni Xu Jingming ang buhay nito at ang system window ay lumabas na naman at nakasad dito you killed 1 tier 4 na low-rank God's Blood Envoys at bibigyan ka ng ganting palang 1,000 points. Nakatayo si Xu Jingming hawak ang kanyang sibat na nag-umapa sa mana parent, napawika siya sa kanyang isipan nang napatay ko ang 4 na God's Blood Envoys at nakakuha ako ng 4,500 points at hindi ito masama kahit papano. Makikita natin ang mga bangkay ng mga beast sa sahig na nakabulagta na lumapit si Xu Jingming sa mga bangkay ng kalaban niya at may natagpuan siyang 2 cubic meter space ring, pills, exotic flowers at rare cash at napawika naman si Xu Jingming na not bad ha ang daming lots nila. Napasigaw na lamang si Kaiju at sinabing ang lakas. Na lamang si Xu Jingming sa kanila dagdag pa ni Zhangtong na ang lahat talaga ng galing sa Magic City Ability University ay tunay na malalakas tulad mo Xu Jingming. Tumayo si Xu Jingming at winikang sakto lang naman hindi naman ganun kalakas masyado lang akong malakas para sa kalaban kaya parang nothing happened lang ang pagtalo ko sa mga kalaban. Sa harapan niya sinabi ni Kaiju na masyado ka naman humble panes sila sa U-Boy, pero sino naman meninila dun diba? Ang mission natin na pabagsakin ang Heaven Mandate Sect Branch ay matagumpay at complete na dahil sa iyo yun Xu Jingming at mamayang gabi ay magkakaroon ng pagdiriwang sa matagumpay nating misyon, aasahan ko ang iyong pagdalo sa gaganaping piging Xu Jingming. Paayang tumugon si Xu Jingming at sinabing kinakulugod kong pumunta sa piging Kaiju.
Lumipat ang eksena kinabukasan makikita natin ang isang malaking building sa loob ng building ay ang mga student ay nag-uusap patungkol sa mga D-rank mission ay masyadong mahirap talaga muntik na akong mawala ng buhay, kaya ang aking ginawa ay kung hindi umuwi at ay cancel ang mission, tugon pa ng lalaki ay masyado ka kasing mahina kaya ganun, ang aking D-rank mission ay nakomplete ko at nagkaroon ako ng 74 credits. Laki ng 74 credits at tibay mo talaga. At biglang nagsipagtigilan sila sa pag-uusap nang makita nila si Xu Jingming na naglalakad papunta sa isang machine, pinag-uusapan nila si Xu Jingming nang sa tingin mo tapos kaya ni Xu Jingming ang C-rank mission. Tugon ng babae dati ka bang yulag ha, ang C-rank mission ay may 120 credits, sa tingin mo mag-aaksaya siya ng oras sa C-rank. Sa tingin mo mga A-rank mission ba tulad ni Zhang Yu na nakaka-complete ng A-rank? Si Zhang Yu ay naka-breakthrough na sa tier 4 siya ang unang echelon combatant hindi tulad ni Xu Jingming na kasing lakas nung diba. Si Xu Jingming naman ay nilapit ang kanyang card sa machine at biglang nagsalita ang machine ng ikaw ang nangunguna sa rangkang ng glory. Nang narinig ito ni Xu Jingming ay napangiti ito at tumingin sa mga chismosang at chismosong student sa gilid. Gulat ang mga chismosang at chismosong student nang narinig nila na isang S-rank mission ang natapos ni Xu Jingming. At dito na natapos ang panel mga lods. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito mga lods, can you like, comment, subscribe at i-share mo din para mas marami ang makanood ng ating video. Maraming salamat mga lods. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!